doon sa mga panawagan ng taong bayan na kumilos ang gobyerno at Marcos resign niya yung panawagan doon sa rally ng O anong gagawin ng sundalo? Anong gusto nilang ipagawa sa sundalo? Hindi kayo magtina doon sa mga panawagan ganun, sir, na Sino nga ang nananawagan? ang taong bayan, sir, na Taong bayan ang nananawagan? Lahat ng taong bayan? sa nakaraang rally, sir. Certain groups lang, sir. Certain groups, maliliit lang yun. Magpa-referendum kayo kung yan ang panawagan ng taong bayan. At hindi na ba tayo natuto kapag nag-intervene ng military, hindi maganda ang kinalalabasan? Oh. Hindi ba dapat patatagin natin ang mga institusyon natin? Hindi ang militar ang solusyon sa maraming bagay. Magmula flood control hanggang korupsyon. Hindi militar ang solusyon. Ang solusyon ay pagpapatatag at papagtibay ng ating mga institusyon. Ito, sa ganang namin, sa Department of National Defense, stable ang armed forces. Dahil ang problema ng bansa ay hindi militar. Ang solusyon, hindi din militar. Ang solusyon ng mga problema ay tamang project management, tamang pagtugon sa infrastruktura na sinusubukan tugunan, at ang korupsyon na dapat ang mga may kinalaman dito kahit sino, kahit na gaano kataas, ay maparusahan at mahusgahan ng tama. At credibility issue ito at seryoso ang presidente dito. No? So, politically, may political problems. Hindi naman natin tinatanggi yun. So, politika din ang solusyon. May corruption problems, judicial ang solusyon at prosecutorial. Military has no problem with respect to political issues. And with respect to political issues, hindi militar ang solusyon. Sir, hindi makikialam ang military doon sa mga panawagan ng taong bayan na kumilos ang gobyerno at Marcos resign niya yung panawagan doon sa rally ng O anong gagawin ng sundalo? Anong gusto nilang ipagawa sa sundalo? Hindi kayo magtina doon sa mga panawagan ganun, sir, na Sino nga ang nananawagan? ang taong bayan, sir, na Taong bayan ang nananawagan? Lahat ng taong bayan? certain groups lang, sir. Certain groups, maliliit lang yun. Magpa-referendum kayo kung yan ang panawagan ng taong bayan. At hindi na ba tayo natuto kapag nag-intervene ng military, hindi maganda ang kinalalabasan? Secretary, Hindi ba dapat patatagin natin ang mga institusyon natin? Hindi ang militar ang solusyon sa maraming bagay. Magmula flood control hanggang korupsyon. Hindi militar ang solusyon. Ang solusyon ay papatatag at papagtibay ng ating mga institusyon. So can you say for certain po na ang AFP ay committed, sir? Sa Constitution, kay Presidente? Of course. Of course. There are political problems. Naturally. Hindi naman natin matatanggihan. Pero ang solusyon, hindi ang military at alam nila hindi sila ang gamot. Sir, nagkaroon ng issue kasi nung September 21 rally daw na merong mga nagbalak na may mga ganun Walang chismis. nagbalak sa AFP. Maraming nagdadasal na may nagbalak sana. Pero walang nagbabalak sa AFP. Wala mga grumblings daw or discontent? Lahat ng organisasyon may discontent. Pero kung ang mga discontent na ito ay may kinalaman sa pag-aaklas, hindi yun. Dasal ng iba yun. Pero hindi mangyayari yun. Wala nagsusulsol, sir? Meron siyempre sumusulsol. Kayo na nga nagsasabi na may sumusulsol. Pero papatulan ba yung sulsol? Malayo yun.
Salamat po. Thank you, sir. Kayo ba gusto nyo makialam ang militar tapos mawawalan kayo ng trabaho? Dahil hindi natin gusto lahat yun. Di ba? Sir, comment lang po, sabi ni Sen Ronald Bato de la Rosa, yung mga retired uniform personnel daw po ay galit sa sitwasyon sa Ano po masasabi? Ang retired uniform personnel may kanya-kanyang mga opinion. Pero kung ito magdudulot sa pag-aklas ng militar, ipag-usapan yun, hindi mangyayari yun. Sir, the AFP remains supportive of the work It remains supportive of the Constitution. Naturally, and the chain of command is very important. And it is important that they do not do roles which is not theirs to play. We have already had several experiences with military interventionism. I think the country has learned, should have learned its lesson.